Pagdating sa bigas na ginagamit pang Java rice, magandang gamitin diyan is yung maalsa na uri ng bigas. Kadalasan sa palengke kung saan tayo namimili, maraming pagpipilian pagdating sa bigas. If di ka pa sigurado, ask mo lang yung nagtitinda kung alin doon yung maalsa at kalimitang ginagamit pang negosyo. Sureball naman yun na may tamang maire-recommenda sa iyo yung nagtitinda. Mas maganda mag-start tayo sa konti lang muna kasi if ever naman na mag-click at lumakas, madali namang magdagdag. Kaya naman para sa ating recipe for today ay gagamit lamang ako ng mga 3 cups ng bigas. Dito nga ibabanlawan ko na itong ating bigas. Isang beses ko lang siyang babanlawan pero sa inyo kung gusto nyong gawing dalawa ay okay lang din naman yun. Once na nahugasan nyo na ng ganito, pwede na yung timplahan. Simple at common lang naman yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating Java rice. Ngayon, uunahin ko na ngang ilapag itong ating 1½ tablespoon ng turmeric powder. Makakatulong ito para ma-enhance yung kulay ng ating Java rice para maging yellowish in color siya. So if ever na wala nga pala kayong turmeric powder, pwedeng ang ipang-alternate nyo is yung atswete. So ang gagawin nyo lang doon is hahaluan nyo lang siya ng warm water. So let's say sa 1 tablespoon ng atswete, maglagay lang kayo ng at least mga 1 cup ng tubig doon. Then i-mix nyo lang yon, tapos hahalo na yung pinaka-kulay ng atswete doon. Tapos i-drain nyo lang siya gamit yung strainer para matanggal yung pinaka-atswete. Tapos pwede nyo na siyang ilagay dito sa pinakabigas. Next, mga pampalasa naman, like ito nga 15 grams ng garlic powder. Then half tablespoon naman itong iodized salt. Maglalagay din tayo dito ng mga 1 tablespoon ng banana ketchup. Haluin lang natin ng bahagya, then maglalagay din ako dito ng margarine. Star margarine itong gamit ko na equivalent naman into 5 grams. Tsagaan lang natin siya sa pagmimix mga kainam hanggang sa mapansin nga natin na even din na yung pagkaka-spread ng kulay doon sa kabuuan ng ating bigas. Pag napansin nyo na okay na siya, pwede nyo na yang lagyan ng tubig. Lumalabas na 3:4 ito. Sa 3 bigas na tinakal ko, mga 4 na cups ng tubig yung nailapag ko. Kung bago-bago pa lang yung susubukan yung bigas, itry nyo muna sa 1:1. Sa akin kasi, maalsa yung gamit kong bigas kaya alam ko na malakas siyang mag-absorb ng tubig kaya nagpapasobra talaga ako. So sa pagsalang nito ng pagsasaing, common way lang naman siya. Salang nyo lang siyang ganyan, tapos buksan nyo yung apoy, then iset nyo sa medium heat. Huwag yung sobrang lakas, yung kaayusan lang siya. From time to time, inaalalayan nyo din yun. Hahalu-haluin din natin yan. Para maiwasan natin na masunog yung pinakailalim. Kasi sayang din naman kapag meron siyang sunog. Imbis na mapasama yun sa dami ng takal, is wala, mare-reject yun. So mababawasan pa yung pinaka magiging outcome ng takal. Kaya kailangan talaga medium heat lang siya, tapos alalay lang sa apoy, and then from time to time is hahaluin nyo siya. So pag nakita nyo kumukulo na ganyan, hinaan nyo na siya. Tapos pwede nyo na siya dyan haluin. So kailangan talaga dito mga kainam is hinahalo nyo ito time to time para maiwasan yung pagkasunog o pagkatutog ng ilalim ng sasaingin nyo. If napansin nyo na kulang sa tubig, dagdag lang kayo ng paunti-unti. Normal lang naman yun kapag nagsasaing. Depende rin kasi sa brand ng nabili nyo na bigas Meron kasing mga bigas na makonsumo siya sa tubig. Kung nagtitinda ka lang din naman ng mga merienda o kaya naman nagtitinda ka ng siomay, ay maganda talagang isabay na meron ka ding Java rice. Pwede ring madagdagan yung pinaka-benta mo at magkaroon ka ng mga bagong suki. Literal naman sa ating mga Pinoy na mahihilig tayo sa rice. So, check ko na siya. Pagka ganyan, okay na yung pagkakasaing niyan. Tikman ko na lang siya. Kung matigas pa ba siya, okay na yung lambot niya. Ayan, pagka ganyan, okay na. So, pwede na natin patayin yung apoy. So sa pangtakal, ito yung ginagamit ko, ganito yung size niya. Ayan. Check natin kung ilang takal nga ba yung lalabas gamit ito. Kapag ka naglalagay ako dito, hindi ko siya sinisiksik, yung kaayusan lang. Yung ganito lang siya, ayan, ganyan lang. Tapos lalagay ko siyang ganun. Kapag kasi sobrang siksik siya, mahirap siyang tanggalin dun sa cup, tas pwede pa kayong malugi dahil konti lang yung pwedeng maging outcome. Tingin ko, kung magbabala ka lang din magtinda ng kanin, is i-upgrade mo na ito into Java rice. Bukod sa maganda siyang tingnan, mabango at talagang masarap pa siya. Kaya ibig sabihin, kanin pa lang, pwedeng balik-balikan ka na ng mga customer mo. So eto na nga, tapos ko na siyang i-portion. Lumalabas na sa 3 cups ng bigas,
which is wala pang 1 kilo yun, is nakapag-portion tayo ng at least around mga 10 cups ng Java rice. Kung ipangtitinda nyo lang din siya, so para kahit papano ma-retain yung init niya, is ilagay nyo siya sa styro. So yung styro, nilalagyan ko siya ng lining, ng liner. Ito, plastic liner. Ito yun, nilalagyan ko muna siya ng plastic liner bago ko ilagay yung kanin dito. Para syempre, siguradong malinis yung pinakakanin. Ayan siya. Takpan lang natin siya. So, ito na. So, ayan na nga yung ating Java rice. Kung mapapansin nyo, parang common way lang naman ito ng pagsasaing. Not bad na rin dahil pwede mo siyang maibenta ng around mga 15 pesos per cup as of this recording yan. Ibig sabihin, kung mapapaubos mo siya ay meron kang total of 150 pesos all in all. Kahit pang-ailes mo dyan yung food cost, overall lang na gastos, ay syempre more than kalahati pa rin yung pwede mong kitain dyan. So ayun, sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito mga boy. Till next video ulit mga kainam. One love.